Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanyang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Maupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga po. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon at araw ng Pong Jesus Nazareno. Kaya bigyang pugay muna natin ang mahal na Senyor. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Pag-aakyat sa langit. Ito pong kapistahang ito ay nagmula pa sa ating Santo Papa Pio XII, Pius XII, no? At ito ay nagmula pa noong 1950. Ang katuruan ng simbahang ito ay tumutukoy kay Maria na iniakyat sa langit, buong kaluluwa at buong katawan. At gaya ng ating ipinagdiriwang, ito ang mga aral na nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Kung paano, tulad ni Maria, tayo ay makaakyat sa langit. Sabihin nyo nga po, pag-akyat sa langit.
Pakitanong nga ang katabi mo, gusto mo bang umakyat sa langit? Anong sagot? Sabihin mo, mauna ka. Dalawang bagay. Ang ating pagninilayan kung paano tayo makakaakyat sa langit. At maaring tignan mo na rin, sa edad mo ngayon, meron ka ba nitong dalawang bagay na ito? At tignan mo, tanungin ang sarili, itong dalawang bagay na ito, taglay mo ba para ikaw ay makaakyat sa langit? Una, dinala ni Maria ang Diyos sa kanyang buhay. Para makaakyat sa langit, dalhin ang Diyos sa buhay. Literal, nating narinig sa kwento ng Ebanghelyo kung paano naggagalaw sa galak ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth nang minsang bisitahin siya ni Maria. Kaya naman, buong galak na sinabi ni Elizabeth kay Maria, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ibig sabihin, noong mga panahong iyon, nang bisitahin ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth, siya ay nagdadalang tao. Sino ang kanyang nasa sinapupunan? Hello? Sino? Si Jesus. Sino bang nanay ni Jesus? Sino nagdalang tao kay Jesus? Si Maria, di ba? Si Maria nagdalang tao. Nasa sinapupunan niya si Jesus. At si Jesus hindi lang tao. Si Jesus ay Diyos. Kaya masasabi natin si Maria hindi lang nagdalang tao, kundi nagdalang Diyos. Nagdalang Diyos. Si Maria, dinala si Jesus, hindi lang sa kanyang sinapupunan, kundi dinala niya si Jesus sa kanyang buhay. Si Maria, nang bisitahin ang kanyang pinsang si Elizabeth, dala si Jesus. Kaya nga, ang naging hatid ni Maria kay Elizabeth ay galak, tuwa. Ganyan ang taong may dala sa Diyos o dala-dala ang Diyos. Ganyan ang taong bit-bit at hatid ang Diyos. Nagdadala at ang hatid ay galak. Kaya magandang tanungin ng ating sarili, dala ko ba ang Diyos? Dala ko ba ang Diyos? Hatid ko ba ay Diyos? Para malaman mo kung Diyos ang hatid mo at Diyos ang dinadala mo, dapat ikaw ay may dalang galak. Ikaw ay may dalang tuwa. Kapag hindi ganyan ang dala mo, hindi Diyos ang bitbit mo. Ha? Magandang tignan yan, no? Yung kapag umuuwi ka sa bahay ninyo, natatakot ang mga anak mo. Oh, kasi ayan na naman ang nanay ko, magbubunganga na naman. Ha? Pag ganyan ang dala mo, hindi Diyos ang bitbit mo. No? Mamaya, uuwi ka. Galing ka ng Quiapo, Biyernes, nagdebosyon ka pa. Pag uwi mo ba, dala mo ang Poong Jesus Nazareno? O baka mamaya, paglabas mo pa lang, nagmumura ka na. Ha? Kaya magandang paalala sa sarili, di ba? O, kasisimba mo pa lang. O, kadidebosyon mo pa lang. O, pumila ka pa sa pahalik. Pero paglabas mo, ang hatid mo, ano? Gulo.
Ang hatid mo, ano? Chismis. Ang hatid mo, ano? Away. Maganda yung mga lingkod natin dito, no? Ano bang hatid ninyo? Hello. Masaya ba yung tao pag dumadating ka? Opo agad, bakit tinanong mo ba sila kung masaya sila, no? Kaya magandang tignan minsan, no? Ano bang hatid ko? Kapag ang tao hindi nagagalak, kapag ikaw ay dumadating, baka siguro hindi mo dala ang Diyos. Ay, hindi ko alam kung anong dala mo. Hindi ko alam kung anong bitbit mo. Pero si Maria, nakaakyat ng langit dahil dinala ang Diyos sa kanyang buhay at hinatid ang Diyos sa tao. Yan ang una, para makaakyat ng langit, dalhin ang Diyos sa buhay. Sabihin nyo nga po ninyo, dalhin ang Diyos sa buhay. Pangalawa, para tulad ni Maria, tayo rin ay makaakyat sa langit. Si Maria, sinunod ang Diyos buong buhay. Sabihin nga po ninyo, sundin ang Diyos buong buhay. Si Maria, kahit hindi naiintindihan ang plano ng Diyos, ang binalita ng anghel na siya'y magiging ina ng Diyos, sinunod niya ang Diyos. Sinunod niya ang plano ng Diyos. Taliwas ito sa inilalarawan ng pangalawang pagbasa. Taliwas ito dahil ang nilalarawan sa atin ng ikalawang pagbasa ay ang pagsuway ng tao. Kaya nagkaroon ng kamatayan at kasalanan dahil sa pagsuway ng tao. Sino ang unang sumuway sa Diyos? Si Eva at Adan. Kaya nga, tuwing tayo ay sumusuway sa Diyos, tuwing hindi natin sinusunod ang Diyos, tayo ay nagkakasala. Tayo ay napapalayo sa Diyos. Yan ang hindi nagawa ni Maria. Buong buhay niya, sinunod niya ang Diyos. Buong buhay niya, tinupad niya ang plano ng Diyos. Kaya nga, ang katuparan ng pagdala sa Diyos sa ating buhay, nakikita kong sinusunod natin ang Diyos. Maaring nagsisimba ka, maaring nagdadasal, namamanata, nagro-rosaryo, nag-aantanda, o pumipila sa pahalik, pero walang silbi ang mga yan kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Walang silbi ang pagsisimba kung sa labas ikaw ay manloloko. Hello, sa mga nanloloko. Walang silbi ang pagdedebosyon at pagpunta sa Quiapo kung paglabas at pagkatapos ng Biyernes, ikaw ay magnanakaw. Hello. Pakitingnan yung katabi mo. Baka dinudukutan ka na. Ha? Hindi ganun. Hindi ka makakaakyat ng langit kung puro ka lang dasal. Kung puro ka lang pagdedebosyon. Kailangan may pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, dalawang bagay lang ang titignan mo, ang susuriin mo sa sarili at susundin para makaakyat ng langit. Tulad ni Maria, dinala ang Diyos sa kanyang buhay. At tulad ni Maria, sinunod ang Diyos buong buhay. Amen. Amen.